Hi guys, good morning. So since marami pong nagtatanong sa akin kung ano ba daw ang pinagkaiba ng KIIP at ng TOPIK, alin ba daw yung mas magandang i-take? TOPIK po ba or KIIP? So ang sagot ko po dyan ay ganito. Yun po kasi ay depende sa purpose ng inyong pag-take. Depende po yan kung saan nyo gagamitin. Depende po yan kung anong inyong a-applyan. So let's start with TOPIK. So, yung topic po, usually po kasi, kailangan yan kapag nag-a-apply kayo ng work dito sa South Korea. So, topic is one of the requirements para makapag-apply kayo kasi tinitingnan nila kung gaano kayo kagaling mag-Korean. Especially kung ang inyong papasukan na trabaho ay kailangan na fluent kayo sa Korean. So, ang basic na hinahanap nila is at least level 4 na topic. So, yun po yun. And then, magagamit po ba yung topic sa pag-a-apply ng visa? Sa pagkakaalam ko, if you are E9 visa and you're aiming for E7, magagamit niyo po yung topic. Pagkakaalam ko, at least level 2. Kasi ganun yung mga kaibigan ko. Take sila ng topic, level 2. And then, sa mga F6 visa po ba na gustong mag-apply for citizenship or F5, magagamit po ba yung topic? Actually, ang required po sa pag-apply ng citizenship at ng F5 ay KIIP. So, paano po pwedeng gamitin yung topic? Ganito po yan. Yung iba po kasi, unlike other people na talagang marami silang time mag-aral, may mga kaibigan po tayo or or mga kababayan na talaga namang kailangan nilang magtrabaho. So, wala po silang time mag-aral. So, yun pong KIIP kasi, kailangan po siya talaga ng oras. Kailangan yung mag-spend ng time para mag-aral doon. So, yung ibang ginagawa nila, nagte-take muna sila ng topic. And then, depende po dun sa level ng kanilang topic na nakuha, ipapa-convert po nila yan to KIIP. And then, pag na-convert nila, so yun na po yung level nila, and then mag-e-enroll na lang sila. So, yun po yung isang paraan. Kasi, kapag mag-a-apply po kasi kayo ng citizenship, dalawang mga F6-2 kayo, F6-3, at least dapat naka-level 4 po kasi level 4 po kayo ng KIIP. So, depende naman po yan sa kung gaano na kayo katagal dito sa Korea, and then, gaano karami yung anak nyo. Yun po yung sa KII.